Breaking news mga kabayan, Pilipinas, Amerika at Japan sama-samang nagpatrol sa Baho de Masinloc upang ipakita sa China ang lakas na meron ang tatlong magkaalyadong bansa kasama ng Philippine Navy, ang dambuhalang USS Nimitz Nuclear Aircraft Carrier at ang mga barkong pandigma ng Japan, Maritime Self-Defense Force, pagkakaisa para panatilihing ligtas ang mga katabigan ng Pilipinas. US Marines nag-deploy ng MQ-9 Reaper unmanned aerial vehicle sa Basa Air Base sa Pilipinas bilang suporta upang bantayan ang mga nasasakupan ng ating bansa. Philippine National Police ipinakita ang kanilang nabiling mga kagamitan sa kanilang patuloy na PNP Modernization Program na nagkakahalaga ng 1.6 billion peso. Kasama na dito ang mga personal carrier 4x4, light transport vehicle, heavy motorcycle, light motorcycle, mga drone, enhanced combat helmet level 3 o multi-mode mobile device, light machine gun at basic assault rifle. Ikalabing-tatlong maritime cooperative exercise isinagawa ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Baho de Masinloc. Nakipagsanib puwersa ang Armed Forces of the Philippines sa United States Indo-Pacific Command at Japan Maritime Self-Defense Force para sa isa pang multilateral maritime cooperative activity na isinagawa sa West Philippine Sea mula ika-14 hanggang ika-15 ng Nobyembre taong kasalukuyan na nagpapakita ng mas pinalakas na pagkakaisa at pagtutulungan sa West Philippine Sea. Ito ay patunay lamang na nagsisinungaling ang China na hindi raw mahalaga para kay President Trump ang South China Sea at West Philippine Sea. Dineploy ng Armed Forces of the Philippines ang BRP Jose Rizal FF-150, BRP Antonio Luna FF-151 at isang anti-submarine AW-159 Wildcat helicopter. Ang US Indo-Pacific Command naman ay inilunsad ang Nimitz Carrier Strike Group na binubuo ng USS Nimitz Nuclear Aircraft Carrier, CVN-68, USS Wayne Mayer, DDG-108, USS Gridley, DDG-101 at ang USS Liana Hagby, DDG-123. Samantala sa panig naman ng Japan Maritime Self-Defense Force, nakilahok ang JS Akibuno, DD-108 at isang SH-60K Seahawk helicopter. Ang operasyon ay karagdagang suportado din ng Philippine Coast Guard BRP Melchora Aquino MRRV 9702 at BRP Cape San Agustin MRRV 4408 na gumanap ng mahalagang papel para sa pagpapahusay ng maritime domain awareness sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Itinampok sa aktibidad ang isang serye ng coordinated maritime at aerial operation, kabilang na ang communication check exercise, maritime domain awareness, contact reporting, resupply at sea approach, anti-submarine warfare exercise, cross-deck landing exercise, division tactics officer of the watch maneuver exercise. Binigyan din ng Armed Forces of the Philippines na ang pagpapatuloy na serye ng multilateral maritime cooperative activity ay sumasailalim sa pangako nitong pangalagaan ang mga karapatan at soberanya ng Pilipinas at pagsusulong ng kolektibong kahandaan sa pagtatanggol kasama na ang mga pinagkakatiwalaang mga kaalyado. Dagdag pa dito, kinumpirma ng mainstream media na nasa Pilipinas na ang isa sa mga kinakatakutang drone ng Amerika. Nag-deploy ang United States Marine Corps ng Reaper drone units sa Pilipinas sa pagsisikap na palakasin ang kapasidad ng seguridad sa dagat sa Southeast Asian nation sa harap ng mga agresibong aksyon ng China. Sa isang mensahe sa GMA News, sinabi ng US Marine Corps Forces in the Pacific ang pag-deploy ng drone ay bilang tugon sa kahilingan ng Pilipinas. Dahil sa kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas, ang Marine Unmanned Aerial Vehicle Squadron 1 ay pansamantalang nakadeploy sa Pilipinas upang suportahan ang pangrehiyong maritime security ng Pilipinas sa pamamagitan ng Shared Maritime Domain Awareness. Sinabi ng tagapagsalita ng US Marine Corps Forces Pacific, ang hakbang ay nagpapakita ng mutual commitment sa pagpapabuti ng kolektibong maritime security at sumusuporta sa ating isang layunin para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Ayon sa ulat ng USNI News, dati nang kinumpirma ng Marine Expeditionary Force ang pagkakaroon ng Reaper drone sa Basa Air Base sa Pampanga. Sa ibang balita naman, Philippine National Police ipinakita mga bagong assets nito. Kabilang na ang 383 units ng personal carrier 4x4, 225 units ng light transport vehicle, 32 mga heavy motorcycle, 406 na units ng light motorcycle, 322 units ng unmanned aerial vehicle o drone, 4,989 na units ng Enhanced Combat Helmet Level 3, 505 units ng multi-mode mobile device,
154 na units ng 5.56 light machine gun at 3,000 units ng 5.56 basic assault rifle. Ang mga ito ay kabilang sa 1.6 billion na mga bagong assets na binili ng Philippine National Police sa patuloy na PNP Modernization Program. Ang biggest problem ng PNP natin is mobility. For Metro Manila, lalong-lalo na, we have more than 40,000 policemen but only 500 police vehicles. So ang strategy natin for the rest of 2026 and 2027, dapat mag-increase tayo ang force readiness natin from the current value, but dapat magdagdag tayo ng mga another 2,000 police vehicles para sa Pilipinas. So this is only the start. We have another 500 coming this January and then another 600 coming mga July para ma-augment talaga ang forces natin. Sec, may mga drones. Gaano po ito Oh, makakatulong sa police operation? It's the new normal. Ito yung bagong normal na ngayon, yung drones natin. Malaking bagay katulad kahapon yung peace and order na ginawa namin dun sa securing sa People Power Monument, sa grandstand. Yung mga drones played a big part. Tsaka yun yung bago eh. It's the asymmetric way of peacekeeping. Malaking bagay. Dati kasi mga police natin, yung radyo natin, it was a very inefficient way of communicating. Ang cellphone naman mahal. Yung mga POC natin is a body camera, it's a cellphone, it's a radio, sabay-sabay yan. It makes for more effective communication. Laban Pinas.